Budget Secretary Amena Pangandaman and Apalit Mayor June Tetangco inspected the flooded portions of the Apalit Macabebe Road today. And for details, we have Mobile Journal Denise Valdez Sancho. Denise. Good afternoon, Lord. Denise. Hello, yes. Nandito tayo ngayon papunta tayo ngayon actually sa Arayat para sa susunod na inspection ni Secretary Amena. Pero kanina nga sa isang media briefing na nag-inspeksyon sina Secretary Amena kasama sila Mayor June Tetangco dito sa Apalit at Apalit Road, ang Apalit Macabebe Road, kung saan napansin nila sila mismo ang nakakita ng mga bako-bako. At ayon sa kay Secretary Amena mismo, para sa moon na daanan dito sa may Pampanga. At ayon kay Mayor June Tetangco, matagal nang inirekomenda o pinapaayos itong MacArthur Highway dahil nga dadaanan sana ito patungong NLEX pero hindi nabibigyan ng atensyon ng DPWH. Kung 2024 pa lang daw meron ng budget at umabot na ng 2025, hindi pa rin tapos kahit na ang nakausap na mismo nila yung presidente. At dahil nga mismo si Secretary Amena na yung nakapag-inspeksyon nitong daanan first hand, i-realign daw ang budget para dito sa rehabilitation ng MacArthur Highway, maging ang budget daw for this mula sa QRF o Quick Response Fund ay pwedeng paghingan. Maging DPWH din daw, Lord Denise, meron din daw dapat na budget for road maintenance and repair para sa buong bansa. So kabilang na dyan itong pagpapagawa ng rehabilitation ng MacArthur Highway. So according naman kaya Engineer Melquiades Santo Domingo ng DPWH, since meron na tayong realigned project para dito, around 6 months to finish daw itong project, Lord Denise. Okay, local government executive, yung mayor, nandyan, kasama yung budget secretary ng Pilipinas, cabinet member, at yung engineer from DPWH. Yung contractor ba nandyan at napipinpoint mo nila kung kanino yung fault? Sino may kasalanan yan? Diba? At bakit nga ba, pakipaliwanag, of course, last week pa nagkasama si Budget Secretary Pangandaman na nag-inspect ng mga flood control, ng mga proyektong ganyan. Pero ano ba supposedly yung objective na kasama yung Budget Secretary, imbes na yung DPWH Secretary yung kasama? Ayun nga, nagkaroon nga kasi ng problema, Lord, dito sa pondo na ayon sa DPWH, meron naman daw talagang nakaplano, pero biglang sinilip slash ang budget dun sa Senate at sa Congress. At nakaabot na nga yung balita dito sa DBM mismo, kaya mismo sila na nag-inspection dito. At kanina na may nakapagtanong din kay Secretary Amena kung may dapat ba sisihin dito o do you have to pinpoint on anybody. At yung mga inamin niya mismo, may mga nagpabayaraw talaga. At even though sa iba dapat nakaayos itong monitor ng mga contractors, makikipagtulungan na rin daw first hand ang BBM with the other responsible government units para dito sa mga contractors. Kasi, so they Denise, kamo kung may 2024 pa may budget diba? Dapat may managot dyan. Kasi yung timeline, yung timeline dapat ng rehabilitation. Oo, Lord. Ayun nga, kaya nga kanina, nung tinatanong din natin si Engineer Santo Domingo ng DPWH, yun, even the contractors, titingnan daw nila kung kailan magagawa. Pero ang binigay niya lang talagang time frame na kayang gawin for this is 6 months. Dahil nga, matagal na itong problema, matagal nang inireklamo ng mga residente ng Pampanga. Itong mga lugar na to, oo. So wala palang katiyakan. Pero dapat managot yung dapat in charge niya sa yan, di ba? Halimbawa, yung engineer ng DPWH at yung contractor, ibig sabihin, may isa sa kanila na yung failing to monitor at yung mapanagot din. Di ba, kumbaga, teka, sumasabog ulo ko. Partner. Sige, ang tanong ko, Denise, is kung 2024 may budget na for that, kasi kilala yung kalyeng na yan that is a national road na parang laging madaming concerns, Kailan pa ba ganyan yung sitwasyon dyan?
And I also am curious to know kung nafa-follow ba yung standards ng mga gamit na kailangan gamitin in construction of those said roads. Kasi yung iba naman nagtatagal, pero that road in particular, parang madalas maibalita yan. Ayun. Nabigyang pansin din kanina, syempre, yung policy ng mga produkto na ginagamit ito sa paggawa na mas pagtutuunan daw ng pansin ngayon. Kasi ang sitwasyon nga dito sa Apalit Macabebe Road, nagiging lubak-lubak. Ito na, hindi naman kasi sa National Road, hindi siya dapat problema o dapat solusyonan ng LGU, pero they took the matters on their own hand. Ipapagawa daw nila, pero nasisira nga rin. Kaya this time, kung maaari, sa tulong ng DPWH at ng DBM, mabigyan ito ng atensyon ng tamang budget para magawan ng long-term solution. O parang kula-kulaw sila habang nag-i-inspect, ano? Yung tone ba halimbawa ng budget secretary ay may tone na parang ano bang tamang term hinahanap ko? Yung parang tone of admonition o parang puro simpleng pagtatanong lamang sinong dapat managot, anong nangyari dito, etc. etc. Upon inspecting, makikita mo may frustration sa mukha ni Secretary Amina. Habang kausap din sila Mayor, no? Pero nung briefing naman, kalmado naman na hawak-hawak mismo nila yung budget. At doon niya lang din nalaman no, na may mga proyekto na hindi naman na dapat bigyan ng budget na nabibigyan. Tapos yung mga ganitong proyekto tulad nung Baku-Bakung MacArthur Highway, hindi raw nabibigyan ng budget. Denise, ano yung mga proyektong dapat din na nabigyan ng budget daw? Na banggit mismo ni Mayor no, na maraming mga service roads na rehabilitate or ginagawa ulit pero hindi naman daw necessary. Tapos ito nga, hindi nabibigyan ng pansin yung problema sa MacArthur Highway. Dapat nandiyan din yung contractor, Denise, di ba? Harap-harap sila. Para pagpaliwanagin. Unless yung contractor din ay Ano? nandyan lang in their midst. Wala ko sinasabi. Anyway, abangan natin kung saan daw susunod pa ang mag-i-inspect ang Budget Secretary. Denise, may info ka ba? Yes, Lord, after this, on the way na kami ngayon sa riverbank dito sa Arayat. Nag-overflow yung riverbanks nga dito at nasira din yung bridge. Nako, napakarami pa niyan. Anyway, maraming salamat sa iyo. Nag-uulat po ang ating mobile journal, Denise Valdez Sancho. Thanks, Denise.